1 milyong piso. Hindi iyon ang napanalunan ko sa loto. Iyon ang halaga ng kaluluwa ko, ng kinabukasan ko, na ipinagbili para bayaran ang isang utang na hindi ko naman ginawa. At sa araw na ito, sa harap ng babaeng maihawak ng kontratang iyon, pakiramdam ko ay hindi lang kinabukasan ko ang isinuko ko, kundi pati na ang alaala ng aking ina. Makinig kang mabuti, Danica. Ang boses ni Madam Imelda Tomacruz ay kasing lamig ng aircon sa kanyang marangyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking lamisang gawa sa Nara. Ang kanyang mga daliring may mamahaling singsing ay nakapatong sa ibabaw ng isang folder. Sa loob niyon, naroon ang kasunduan. Ang aking sentensya. Simula ngayon, pagpapatuloy niya, ang mga matay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao, mula sa luma kong bestida hanggang sa kupas kong sapatos. Pagmamay-ari ko ang oras mo. Ang serbisyo mo. Dito ka titira sa mansyon bilang kapalit sa utang na iniwan ng iyong ina. Napalunok ako. Ang bawat salita niya ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Utang. Isang salitang paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa isip ko mula nang pumanaw si nanay 2 buwan na ang nakalipas. 1 milyong piso na hindi ko alam kung saan nagmula, kung para saan ginamit. Ang tanging alam ko, ito ang nakasulat sa kasulatang iniwan niya, kasama ng pangalan ni Imelda Tomacruz. Naiintindihan mo ba? Tanong niya, itinaas ang isang kilay na perpektong inarkuhan. Tumango ako, hindi magawang magsalita. Baka kung bubuksan ko ang bibig ko, hindi lang salita ang lumabas, kundi pati ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Good. Mumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ako masamang amo, Danica. Sundin mo lang ang lahat ng ipag-uutos ko, maging masipag ka, at huwag kang gagawa ng ikagagalit ko. Simple lang, hindi ba? Itinulak niya ang folder at isang mamahaling ballpen sa aking harapan. Pirmahan mo na iyan. 10 kopya. Para malinaw sa ating dalawa ang lahat. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang ballpen. Ang bigat. Parang hindi panulat ang hawak ko, kundi isang posas. Tinignan ko ang papel. Nakasulat doon ang mga kondisyon, walang araw ng pahinga sa unang 6 na buwan, bawal lumabas ng walang paalam, at ang sweldo ko, kung may matitira man, ay direktang ibabawas sa utang. Walang takdang panahon kung kailan ako makakaalis. Ang kalayaan ko ay nakasalalay sa kung kailan niya sasabihing tibayad na. Sa ilalim ng espasyo para sa pirma ko, nakita ko ang pangalan ni Nanay Elena Reyes. Pamilyar ang sulat kamay niya. At sa tabi nito, ang pirma ni Imelda Tomacruz. Napapikit ako ng mariin. Nanay, bakit? Bakit ninyo ako iniwan sa ganitong sitwasyon? Pinirmahan ko ang bawat pahina. Ang bawat pagguhit ng pangalan kong Danica Reyes ay parang pagbaon ng pako sa sarili kong kabaong. Tapos na po, sabi ko sa mahinang boses. Kinuha niya ang mga papel ang hindi man lang tumitingin sa akin. Manang Flora, sigaw niya at halos mapatalon ako sa gulat. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad ng babae na nakauniporme. Siya siguro ang head housemaid. Dalhin mo na si Danica sa kwarto niya. Ituro mo ang mga dapat niyang gawin. Simula ngayon, trabaho niya ang paglilinis ng sala, ng dining area, at ng hardin. At siguraduhin mong malinis ang banyo ng anak kong si Jason. Ayaw na ayaw no nang may nakikitang kahit isang hibla ng buhok. Opo, Senora, sagot ni Manang Flora, bahagyang nakayuko. Sinundan ko si Manang Flora palabas ng opisina. Dinaanan namin ang isang malawak na sala. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang, ang mga pader ay may mga nakasabit na painting na mukhang mas mahal pa sa bahay namin sa probinsya. Ang mga sofa ay balot sa kulay krema na leather, at sa gitna ay may isang glass table na may nakapatong na vase ng mga sariwang bulaklak. Lahat ng bagay sa loob ng bahay na ito ay sumisigaw ng karangyaan. At sa gitna ng lahat ng ito, ako, si Danica Reyes, ay isang alikabok lamang. Ang kwartong tinutukoy ni Madam Imelda ay nasa likod ng kusina, sa kwarter ng mga katulong. Maliit ito, mainit, at may isang maliit na bintanang nakatanaw sa pader ng kapitbahay. May isang bakal na kama, isang maliit na aparador na kinakalawang na ang hawakan, at isang bombilyang walang takip. Ito na ang magiging mundo ko. Ibinaba ko ang nag-iisa kong bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang litrato ni nanay. Iyon lang ang yaman ko.
Magbihis ka na, Hija, malumanay na sabi ni Manang Flora. Ito ang uniforme mo. Pagkatapos, magsimula ka na sa sala. Darating na si Sir Jason anumang oras. May iniabot siyang kulay abong uniforme. Tinanggap ko iyon at nagpasalamat. Sa kabila ng lahat, may kaunting kabaitan pa rin pala sa loob ng mansyong ito. Matapos magbihis, lumabas ako at sinimulan ang unang utos sa akin. Kumuha ako ng basahan at panlinis at nagsimulang punasan ang mga muebles. Bawat kuskus ko sa mamahaling kahoy, bawat pag-alis ng alikabok, ay paalala ng aking bagong katayuan. Hindi na ako si Danica na nangangarap maging guro. Ako na si Danica, ang utusang nagbabayad ng utang ng ina. Nasa kalagitnaan ako ng pagpupunas sa glass table nang marinig ko ang dagundong ng isang sports car sa labas, sinundan ng malakas na pagbukas ng pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt at designer jeans. Ang buhok niya ay magulo sa paraang halatang sinadya, at sa isang kamay ay maihawak siyang bote ng red wine. Ito siguro si Jason. Ang anak. Hindi niya ako pinansin. Naglakad siya papunta sa isang minibar sa gilid ng sala, kumuha ng isang wine glass at nagsalin. Ang bawat kilos niya ay maihalong kayabangan na para bang pag-aari niya ang buong mundo. At sa isang banda, totoo naman. Pag-aari niya ang mundong ginagalawan ko ngayon. Nagpatuloy lang ako sa paglilinis, yumuko para hindi niya mapansin. Pero para akong hangin sa paningin niya. Naglakad siya pabalik, paupo na sana sa sofa, nang bigla siyang natigilan at tumingin sa akin. Doon lang niya yata napansin na may ibang tao sa sala. Who the hell are you? Malamig niyang tanong. Ako po si Danica. Bagong katulong po, sagot ko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. New maid. Tumaas ang isang kilay niya, katulad ng sa ina niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri sa kanyang mga mata. Look at you. Para kang basahang naligaw. Uminit ang mga pisngi ko sa hiya at galit. Gusto kong sumagot pero pinigilan ko ang sarili ko. Get out of easy way, sabi niya. Mabilis akong tumabi para bigyan siya ng daan. Ngunit sa pag-atras ko, bahagyang natabig ng siko ko ang maliit na mesang katabi ng sofa. Hindi ito natumba, pero sapat na para gumalaw ang nakapatong na magazine. Isang maliit na pagkakamali, pero para sa kanya, isa iyong malaking kasalanan. Bigla siyang humakbang palapit sa akin. Sa sobrang gulat ko, napaatras ako, ngunit nabangga ko ang glass table sa likuran ko. Ano ba? Sigaw niya, ang boses ay puno ng inis. Hindi ka ba marunong gumalaw ng maayos? Ang tanga-tanga mo naman. At sa harap mismo ng mga mata ko, dahan-dahan niyang itinagilid ang hawak niyang wine glass. Ang mamahaling alak na kulay dugo ay bumuhos sa kumikinang na sahig na marmol, ilang pulgada lang mula sa aking mga paa. Lumikha ito ng isang pulang mansa sa kapusyan ng sahig. Namilog ang mga mata ko, hindi makapaniwala sa ginawa niya. Oops, sabi niya na may mapanuyang ngiti. Natapon. Pulutin mo yan. Hindi. Hindi pulutin. Ang sinabi niya ay parang utos sa isang aso. Linisin mo yan, pagtatama niya, na para bang nabasa ang nasa isip ko. Use your hands. I want to see this floor spotless in 1 minute, or I'll tell mom to throw you out. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ako, inilapag ang walang lamang baso sa bar, at umakyat sa engranding hagdanan na para bang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo doon, nakatingin sa pulang mansa sa sahig. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng kahihiyan. Nanginginig ang mga tuhod ko. Ang galit at lungkot sa dibdib ko ay nagsama, bumuo ng isang bukol na napakasakit lunukin. Kumuha ako ng basahan mula sa dala kong timba at lumuhod sa malamig na sahig. Habang pinupunasan ko ang mamahaling alak na sinayang niya lang, tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. 1, 2, hanggang sa hindi ko na mapigilan ang pag-agos nito. Humalo ang luha ko sa alak at habang kinukuskus ko ang sahig, pakiramdam ko ay sarili kong dangal ang aking nililinis. Gabi na nang matapos ang lahat ng pinapagawa sa akin. Pagod ang katawan ko, pero mas pagod ang kaluluwa ko. Bumalik ako sa aking maliit na kwarto, bitbit ang bigat ng buong araw. Umupo ako sa gilid ng kama at niyakap ang aking mga tuhod. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mga hikbi.
Kinuha ko ang litrato ni nanay mula sa aking bag, nakangiti siya roon, ang mga mata ay nangungusap ng pagmamahal. Nay, ang hirap po pala, bulong ko sa hangin. Hindi ko po yata kaya to. Inilapag ko ang litrato sa ibabaw ng kinakalawang na aparador. Sa pagpatong ko, napansin kong bahagyang gumalaw ang ilalim na drawer. Mukhang hindi ito na isasara ng maayos. Sinubukan kong itulak pero ayaw. Hinila ko para ayusin pero sumabit ito. Ginamitan ko ng kaunting puwersa at may narinig akong tunog ng kahoy na bumaon. Sa ilalim ng drawer, may isa pa palang manipis na espasyo, isang lihim na sisidlan na natatakpan ng plywood. Dahil sa paghila ko, bahagya itong umangat. Dinala ng kuryosidad, sinungkit ko ito gamit ang aking mga daliri at itinaas. Sa loob, may isang bagay. Isang luma at nakatuping sulat na nakatali ng isang kupas na pulang sinulid. Nanginig ang mga kamay ko habang kinukuha ito. Papel ito na naninilaw na sa katagalan. Kinalas ko ang sinulid at maingat na binuklat ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay. Kay nanay. Nagsimula akong magbasa. Anak kong Danica. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawarin mo si nanay kung iiwanan kitang mag-isa. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit ng ulo na ibibigay ko sa'yo. Gusto kong malaman mo ang totoo. Ang tungkol sa pera. Ang tungkol kay Imelda. Pintig. Iyon ang narinig ko. Ang malakas na pintig ng sarili kong puso. Ang perang ibinigay sa akin ni Imelda, hindi ito isang simpleng utang. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Ang perang iyon ay bayad. Bayad para sa aking katahimikan. Bayad para sa isang sikretong tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang sikretong may kinalaman sa pamilya Tomacruz, isang aksidenteng pilit nilang ibinaon sa limot. At ang katibayan itinago ko sa isang lumang kahon ng biskwit sa ilalim ng ating kama sa probinsya. Huwag kang magpapaalipin, anak. Ang utang na ipinapasan sa iyo ay hindi pala utang, kundi isang malaking kasinungalingan. Natigilan ako. Binitawan ko ang sulat na parabang napaso ako. Ang mga salita ay umikot-ikot sa isip ko. Hindi utang bayad, sikreto, kasinungalingan. Ang galit na naramdaman ko kanina kay Jason, ang lungkot na dulot ng panlalait ni Imelda, lahat iyon ay napalitan ng isang bagong damdamin, pagkalito, na may kasamang kakaibang pag-asa. Ang kontratang pinirmahan ko. Ang kahihiyang tiniis ko. Ang mga luhang ipinatak ko sa sahig na marmol. Lahat para sa isang kasinungalingan? Tinitigan ko ang sulat sa aking mga kamay. Ito na ngayon ang tanging yaman ko. Isang pirasong papel na naglalaman ng katotohanang maaaring magpalaya sa akin, o mas lalong magbaon sa akin sa panganib. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit at mainit na kwarto sa mansyon ng mga Tomacruz, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Aalamin ko ang totoo. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pangalan ng aking ina. Ang sikretong iniwan ni nanay ay parang isang maliit na baga sa loob ng dibdib ko. Hindi ito nakakainit sa paraang nakakaginhawa, bagkus, ito ay isang baga na anumang oras ay maaaring lumaki at sunugin ang lahat, pati na ako. Sa bawat paggising ko sa umaga sa maliit at kulob na kwartong ito, ang unang bumabalik sa isip ko ay hindi ang mga utos ni Madam Imelda, kundi ang mga salita sa sulat, hindi utang. Bayad. Sikreto. Dahil sa kaalamang iyon, nabago ang lahat. Ang bawat pagkayod ko ng sahig, ang bawat pag-aalis ng alikabok sa mga mamahaling palamuti, ay hindi na lang basta pagtatrabaho. Isa na itong pagmamasid. Isang paghahanap ng mga kasagutan sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. At ang pinakamalaking hadlang sa paghahanap kong iyon ay ang mayabang na prinsipe ng mansyon, si Jason Tomacruz. Lumipas ang ilang araw na para akong anino sa bahay. Sinadya kong iwasan siya. Kung alam kong bababa siya mula sa kanyang kwarto, magkukulong ako sa kusina. Kung nasa sala siya, lilipat ako sa hardin. Ngunit tila pinaglalaruan kami ng tadhana. O baka naman, sadyang maliit lang talaga ang mundo kapag pareho kayong nasa ilalim ng iisang bubong. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, narinig ko ang sunod-sunod na mura mula sa garahe. Sinundan iyon ng malakas na kalabog na parabang may sinuntok na bakal. Dahil sa utos ni Manang Flora na linisin din ang garahe, kinabahan man ay naglakad ako papunta roon, bit-bit ang aking mga gamit sa paglilinis.
Naabutan ko si Jason doon, nakatayo sa harap ng kanyang itim na sports car. Ang pinto sa driver's side ay bukas. Paulit-ulit niyang sinususi ang sasakyan, pero ang tanging maririnig ay isang nakakainis na click-click-click na tunog. Ayaw mag-start. Buwisit, sigaw niya, at sinipa ang gulong sa harap. Halatang-halata ang inis sa kanyang mukha. Dahan-dahan akong pumasok, umaasang hindi niya ako mapapansin. Ngunit tulad ng isang agila, ang mga mata niya ay agad dumapo sa akin. Anong ginagawa mo rito? Mataray niyang tanong. Maglilinis lang po, sir, sagot ko, itinuro ang timba at basahan na dala ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay nanlilisik. Ikaw? Anong ginawa mo sa kotse ko? Napakunot ang noo ko. Wala po akong ginawa. Huwag ka nang magsinungaling, lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang ay mabigat. Kahapon, ikaw ang naglinis dito sa garahe, di ba? Inutusan ka ni Manang na punasan ang mga sasakyan. Baka mamaya may pinindot kang hindi dapat pindutin. Hindi ako makapaniwala sa paratang niya. Sir, nagpunas lang po ako sa labas. Hindi ko po binuksan o ginalaw ang loob niyan. Talaga ba? Umisi siya ng mapanlait. Baka naman sinadya mong sirain. Para makaganti ka sa akin. Dahil sa tinapon kong wine. Ang pagiging hindi makatwiran niya ay nakakapagpainit ng ulo. Dati, siguro ay iyuko ko na lang ang ulo ko at humingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. Pero ngayon, may kung anong nag-iba sa akin. Siguro ang galit na naipon o ang tapang nabigay ng sikreto ni nanay. Sir Jason, sabi ko, pinilit kong maging kalmado ang boses ko kahit nanginginig na ito. Wala po akong alam sa mga kotse. At kahit po may galit ako sa inyo, hindi ko po gagawin yan. Hindi po ako pinalaki ng nanay ko para maging maninira ng gamit ng iba. Natigilan siya. Tila hindi niya inaasahan na sasagot ako ng ganoon. Ang pagiging arogante sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng mas matinding inis. Aba, sumasagot ka na ngayon, humakbang pa siya palapit, halos magkadikit na ang mga mukha namin. Naamoy ko ang mamahalin niyang pabango, pero nababalot ito ng galit. Sino ka para sagot-sagutin ako? Isa ka lang utusan dito. Baka nakakalimutan mo, binili ng pamilya ko ang serbisyo mo. Kaya kung sasabihin kong sinira mo iyan, sinira mo iyan. Pero hindi po talaga, git ko, at hindi ko na malayang tumaas na rin ang boses ko. Jason. Danica. Anong kaguluhan iyan? Isang boses na may otoridad pero mahinahon ang pumutol sa aming pagtatalo. Sabay kaming napalingon ni Jason sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pintuan ng hardin ang isang matandang lalaki, nakasuot ng simpleng polo at slacks. May hawak siyang baston, pero tuwid pa rin ang kanyang tindig. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, pero ang mga mata niya ay matalas at puno ng talino. Lolo, sabi ni Jason, halatang nabigla. Ang bagsik sa kanyang mukha ay bahagyang nawala, napalitan ng pag-iwas. Huwag mo akong tawaging lolo kung ganyan ang inaasal mo, mariing sabi ng matanda. Lumakad siya palapit sa amin. Narinig ko ang sigawan ninyo mula sa hardin. Ano na naman to, Jason? Pinag-iinitan mo na naman ang mga katulong. The car won't start, pagdadahilan ni Jason, itinuro ang sasakyan. And she was the last one here. Tumingin sa akin ang matanda. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting nakakagaan ng loob. Hiza, ikaw ba si Danica? Tumango ako. Opo. Ako si Armando, pagpapakilala niya. Lolo ni Jason. Pasensya ka na sa apo ko, ha? Mainit lang talaga ang ulo niyan. Don Armando, bulong ko. Siya pala ang ama ng yumaong asawa ni Madam Imelda, ang patriarka ng pamilya Tumacruz. Lolo, I'm telling you, she did something, pagpipilit pa rin ni Jason. Tumigil ka, Jason, seryosong sabi ni Don Armando. Alam nating pareho na ilang linggo nang maisira ang makina ng kotse mo, ayaw mo lang ipaayos. Huwag mong ibintang sa iba ang kapabayaan mo. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Hija, iwan mo na muna kami rito. Mag-usap muna kayo ng mga rosas ko sa hardin, mukhang nalulungkot sila. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tumango ako at mabilis na umalis, iniwan ang maglolong nag-uusap. Mula sa hardin, dinig ko pa rin ang boses ni Don Armando,
pinapangaralan ang kanyang apo. Doon sa hardin, sa gitna ng mga bulaklak, nakahinga ako ng maluwag. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Don Armando. Pasensya ka na talaga, iha, sabi niya ulit, umupo sa isang bench na bato sa ilalim ng puno ng mangga. Hayaan mo na yon si Jason. May mga pinagdadaanan lang. Umupo ako sa di kalayuan bilang paggalang. Okay lang po, Don Armando. Huwag mo na akong idon. Lolo na lang o Tata Armando para hindi masyadong formal, sabi niya, nakangiti. Ikaw ang anak ni Elena, hindi ba? Nagulat ako. Kilala niyo po si nanay? Tumango siya. Matagal na. Mabait na babae ang nanay mo. Masipag. Kaya nang malaman kong dito ka magtatrabaho, sabi ko sa sarili ko, dapat alagaan din kita. Tumingin siya sa malayo. Huwag mong masyadong dibdibin ang ugali ni Jason. Hindi naman iyan ganyan dati. Nagbago lang siya mula noong basta. Mahabang kwento. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Doon ko napagtanto, hindi perpekto ang pamilyang ito. May mga lamat. May mga sugat na hindi nakikita. At si Jason, ang mayabang na si Jason, ay baka produkto lang din ng mga lamat na iyon. Ang mahalaga, iha, pagpapatuloy ni Tata Armando, ay huwag kang matakot. Kung alam mong nasa tama ka, ipaglaban mo. Huwag kang magpapaapi kahit kanino. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ko. Isang kakampi. Sa loob ng impyernong ito, mayroon pala akong kakampi. Kinagabihan, habang tinatapos ko ang pagliligpit sa kusina, biglang kumulog ng malakas. Sinundan iyon ng pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana, at ang tunog ng ulan sa bubong ay nakakabingi. Isa sa mga bintana sa kusina ay hindi maisara ng maayos, kaya pinapasok ito ng tubig. Kumuha ako ng basahan para punasan ang sahig. Nasa kalagitnaan ako ng pagpupunas nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw. Ay, napasigaw ako sa gulat. Brownout. Ang tanging liwanag na natira ay ang nagmumula sa mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Kinapa ko ang dingding, hinahanap ang emergency light, pero wala akong makita. Nagsimula akong kabahan. Hello? May tao ba dyan? Isang boses ang narinig ko mula sa may pinto. Boses ni Jason. Sir Jason. Ako po, si Danica, sagot ko. Narinig ko ang kanyang mga yabag na palapit. Maya-maya, may liwanag. Hawak niya ang kanyang cellphone, ginagamit itong flashlight. Itinutok niya ang ilaw sa akin. Nakaluhod ako sa sahig, basang-basa ang lailayan ng uniforme ko, at may hawak na basahan. Ang itsura ko siguro ay parang basang sisiw. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi na kasing sungit ng kaninang hapon. May bahid ito ng pag-aalala? O baka guni-guni ko lang? Iyong bintana po, pinapasok ng ulan, sabi ko, tumayo ako. Nanginginig ako, hindi ko alam kung sa takot o sa ginaw. Itinutok niya ang ilaw sa bintana. Sira na pala to, hindi man lang pinaayos. Lumapit siya at sinubukang isara, pero ayaw talaga. Okay lang po, sir. Pupunasan ko na lang po ang sahig. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng counter, itinutok ang ilaw sa amin. Nagulat ako nang kumuha siya ng isa pang basahan mula sa sabitan. Ano pong gagawin niyo? Tanong ko. Tutulungan kang magpunas. Ano pa ba? Sabi niya, na para bang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Baka bahain pa ang buong kusina. Natulala ako. Si Jason. Ang mayabang na si Jason Tomacruz, tutulong sa isang katulong na magpunas ng sahig. Wala akong nagawa kundi panoorin siyang lumuhod sa kabilang dulo ng nabasang sahig at magsimulang magpunas. Ginaya ko na lang siya, tahimik na nagtatrabaho sa tabi niya. Ang tanging naririnig lang namin ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang tunog ng basahan na dumadausdos sa sahig. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya maya-maya, binasag ang katahimikan. Tinatapos ko lang po ang mga gawain ko, sagot ko. Kahit malakas ang ulan? Kahit gabi na? Sanay na po ako. Tumango siya, hindi na muling nagsalita. Patuloy lang kami sa pagpupunas. Sa liwanag na nagmumula sa kanyang cellphone, nakita ko ang kanyang mukha.
Wala ang mapanlait na ngisi, wala ang galit sa mga mata. Ang nakita ko ay isang Jason na mukhang pagod at malungkot. Nang matapos kami, sabay kaming tumayo. Salamat po, sabi ko sa mahinang boses. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay tila may gustong sabihin, pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nagulat ako nang iabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Gamitin mo to papunta sa kwarto mo. Baka madapa ka sa dilim, sabi niya. Pero paano po kayo? May isa pa akong telepono sa taas. Sige na. Nag-aalangan man ay kinuha ko ang cellphone. Nagtama ang aming mga daliri. Isang segundo lang iyon, pero parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Uminit ang mga pisngi ko at nagpapasalamat akong madilim kaya hindi niya siguro iyon nakita. Message po. Salamat po ulit, sabi ko at mabilis na tumalikod. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kwarto, gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, ang puso ko ay malakas na kumakabog. Inis. Iyon dapat ang nararamdaman ko sa kanya. Pero bakit may kung anong kumiliti sa puso ko sa simpleng kabaitan na ipinakita niya? Ang mayabang na amo, sa ilalim pala ng kanyang mapagmataas na puso, ay may itinatagong kapiraso ng lambot. Isang lambot na hindi ko inaasahan at mas lalong hindi ko alam kung paano haharapin. Ang mga salita ni Tata Armando ay naging isang binhi ng tapang sa loob ko. Kung alam mong nasa tama ka, ipaglaban mo. At ang sulat ni Nanay, ang sikretong nakatago roon, ang naging tubig na nagdilig sa binhing iyon. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong mahanap ang kahon na binanggit niya. Ang bawat araw na lumilipas na hindi ko iyon nagagawa ay parang isang pagtalikod sa alaala ni Nanay. Kinailangan kong mag-ipon ng lakas ng loob sa loob ng isang linggo bago ko nagawang isakatuparan ang aking plano. Ang bawat utos ni Madam Imelda, ang bawat matalim na tingin ni Jason, ay tinitiis ko na may bagong layunin. Hindi na ako basta-basta alipin, isa akong espiya sa sarili kong buhay, naghahanap ng tamang tiempo. Sinubukan ko munang idaan sa maayos na paraan. Lumapit ako kay Manang Flora. Siyempre, umiling siya, ang mga matay puno ng pag-aalala. Naku, Hija. Mahigpit na ipinagbili ni Senora Imelda na bawal kang lumabas sa unang 6 na buwan. Ni hindi ka pwedeng tumawid sa gate. Baka ako pa ang mapagalitan. Nalumo ako pero hindi ako sumuko. Hinintay ko ang pagkakataon. At dumating ito isang umaga, habang nagkakape si Tata Armando sa hardin, mag-isa, pinagmamasdan ang mga paborito niyang rosas. Ito na iyon. Ang kakampi ko. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay na nakakuyom sa dulo ng aking uniforme. Tata Armando, tawag ko, halos pabulong. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa dyaryo at mumiti, isang ngiting nakakabura ng kaba. Oh, Danica. Halika, maupo ka. Nag-almusal ka na ba? Oo po, pagsisinungaling ko. Nahihiya po ako, pero maihihilingin po sana akong malaking pabor. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Ano iyon? Huwag kang mahiya sa akin. Huminga ako ng malalim. Gusto ko po sanang umuwi sa probinsya. Kahit isang araw lang po, kahit kalahating araw lang, pagsusumamo ko. May mga importante lang po akong gamit na kailangang kunin. Lalo na po yung mga naiwang gamit ni Nanay. Ang litrato niya ang mga damit baka po masira lang doon. Ang huling mga salita ay totoo. At siguro, naramdaman niya ang bigat sa boses ko, ang lungkot na hindi ko masabi. Tinitigan niya ako ng matagal, ang kanyang mga matang puno ng pag-unawa, na para bang nakikita niya ang lahat ng sakit sa likod ng simpleng hiling ko. Sige, sabi niya sa wakas, at ang isang salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ako ang bahala. Kakausapin ko si Imelda. Ipagpapaalam kita. Sa darating na Sabado, malaya kang umuwi. Hindi ako makapaniwala. Ang mga luhang hindi ko mailabas sa lungkot ay biglang bumagsak dahil sa tuwa at pasasalamat. Niyakap ko siya ng mahigpit, hindi na napigilan ang sarili. Salamat po. Maraming salamat po, Tata Armando. Bahagya siyang natawa at tinapik ang likod ko. Wala iyon, iha. Lahat tayo ay may mga bagay na kailangang balikan. Dumating ang Sabado. Totoo sa kanyang salita, ipinagpaalam ako ni Tata Armando. Ang tingin sa akin ni Madam Imelda ay puno ng pagdududa,
pero wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos isang buwan, nakalabas ako sa malaking gate ng mansyon. Ang pagsakay sa bus papuntang probinsya ay parang pagtakas patungo sa kalayaan. Ang bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Maynila ay parang pagbawas ng bigat sa dibdib ko. Pagdating ko sa aming maliit na baryo, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng lupa at mga puno. Ang bahay namin, maliit at gawa sa kahoy, ay nakatayo pa rin doon, tahimik at tila naghihintay. Kinuha ko ang nakatagong susi sa ilalim ng isang paso at binuksan ang pinto. Pumasok ako. Ang alikabok ay makapal na at ang katahimikan ay nakakabingi. Dito kami lumaki ni nanay. Ang bawat sulok ay may alaala. Ang amoy ng kahoy at ng lumang libro ay bumalot sa akin. Lungkot. Ito ang pakiramdam ng pag-iisa. Pero hindi ako nagtagal sa pag-emote. May misyon ako. Dumiretso ako sa kwarto namin ni nanay. Isang maliit na silid na may 2 papag. Lumuhod ako at sumilip sa ilalim ng kama ni nanay. Madilim at puno ng agyo. Kinapakap ako ang sahig. At naroon nga. Ang mga daliri ko ay dumapo sa isang malamig at matigas na metal. Isang luma at medyo kinakalawang na kahon ng biskwit. Sand butter cookies. Ang paborito ni nanay na ginawa niyang bowl ng mga sikreto. Nanginginig ang mga kamay ko nang hilahin ko ito palabas. Mabigat ito. Inalog ko at may narinig akong kalansing ng mga papel. Dinala ko ito sa ibabaw ng papag at dahan-dahang binuksan ang takip na mahigpit na nakasara. Tumambad sa akin ang isang tumpok ng mga papel, maingat na itinupi at itinali. Sa ibabaw ay isang maliit at lumang notebook. Binuklat ko ito. Sulat kamay ni nanay. Nakalista roon ang mga petsa at mga halaga. August 12, 2018 ay 150,000 para sa semento. September 5, 2018, 200,000 pambili ng bakal. October 29, 2018 ay 100,000 dagdag na graba at buhangin. At marami pang iba na may kasamang maliliit na nota. Sa dulo, isinulat ni nanay sa mas malaking letra ang kabuuang halaga, total ay 1,000,000. Ang eksaktong halaga ng iutang tiko. Sa ilalim ng notebook, naroon ang mga ebidensya. Mga resibo. Hindi resibo ng pinamili sa palengke o sa butika. Mga resibo ng construction materials, semento, bakal, buhangin. Mga resibo mula sa E. Gomez Hardware, isang pangalang pamilyar dahil malapit ito sa malaking construction site ng Tumacruz Realty sa kabilang bayan. At ang pinakamatibay, ang pinakamalinaw na ebidensya, mga withdrawal slip mula sa bangko. Mga malalaking halaga. At sa bawat slip, sa espasyo para sa received gift, may isang pamilyar at eleganteng perma, ay Tumacruz. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa silid ay biglang kumapal. Gulat. Ang pakiramdam ay parang isang malakas na sampal sa aking kaluluwa. Ang lahat ng ito, ang mga materyales, ang pirma ni Imelda, ang mga petsa, tumutugma sa sinabi ni nanay sa sulat. Isang aksidenteng pilit nilang ibinaon sa limot. Naintindihan ko na. Ang pera ay hindi inutang ni nanay para sa sarili niya. Ipinangalan lang sa kanya. Ginamit siya. Ang pera ay para pagtakpan ang isang bagay. Marahil isang substandard na proyekto. Isang gusaling may problema. Isang aksidenteng may nasaktan o namatay at kailangan nilang suhulan ang mga nakakita. Ang gulat ay dahan-dahang napalitan ng galit. Isang nag-aapoy na galit na umakyat mula sa sikmura ko hanggang sa lalamunan ko. Ginamit nila ang kahinaan at katapatan ng nanay ko. At ngayon, ako, ang anak niya, ang ginagamit nilang pambayad sa isang krimen na sila mismo ang may gawa. Maingat kong isinilid ang lahat pabalik sa kahon. Niyakap ko ito ng mahigpit. Ito ang aking sandata. Ito ang aking katotohanan. Hindi na ako si Danica na ulila at walang laban. Ako si Danica, ang anak ni Elena, at hawak ko ang kanilang sikreto. Bumalik ako sa mansyon ng gabing iyon, dala ang mabigat na sikreto sa aking bag, itinago ko ang kahon sa ilalim ng aking kama, sa pinakasulok kung saan walang sinuman ang makakakita. Ang mga sumunod na araw, nag-iba ang aking kilos. Mas naging maingat ako, pero mas naging matapang. Ang dating takot sa mga mata ko ay napalitan ng determinasyon.
Napansin yata iyon ni Jason. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, hindi na tingin ng pandidiri, kundi tingin ng pag-usisa, na para bang sinusubukang basahin kung ano ang nagbago sa akin. Ang lambing na ipinakita niya noong gabing umuulan ay hindi ko pa rin makalimutan at iyon ang mas nagpapagulo sa isip ko. Isang hapon, habang naglilinis ako ng isang estante sa library, hindi ko sinasadyang matabig ang isang maliit na glass figurine ng isang anghel. Nahulog ito sa makapal na carpet, pero sa kasamaang palad, tumama ang pakpak nito sa paa ng estante. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagkabiyak. Sa pagmamadali kong pulutin ang mga bubog, hindi ko na malayang nahiwa ako ng matulis na piraso. Aray! Malalim ang hiwa. Dumugo ito ng marami, pumapatak sa puting panyo na agad kong idiniin dito. Nagpanik ako. Kumuha ako ng panyo sa bulsa ko at idiniin sa sugat, pero patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo. Anong nangyari? Nag-angat ako ng tingin. Nakatayo sa may pinto ng library si Jason, nakakunot ang noo. Nakita niya ang dugo sa kamay ko at ang basag na anghel sa sahig. Ito na. Sisigawan niya ako. Ipapahiya. Nabasag ko po na hiwa ako, sabi ko, ang boses ay nanginginig dahil sa sakit at kaba. Ngunit sa halip na magalit, ang ekspresyon ni Jason ay nagbago. Ang kunot sa kanyang noo ay lumalim, hindi dahil sa inis, kundi dahil sa pagkabahala. Mabilis siyang lumapit sa akin. Patingin, utos niya, ang boses ay seryoso at walang bahid ng panunumbat. Nag-aalangan man ay iniabot ko ang aking kamay. Hinawakan niya ito ng marahan, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Ang mga daliri niya ay mainit kumpara sa nanginginig kong balat. Maingat niyang inalis ang panyo ko upang suriin ang sugat. Malalim to, sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangang gamutin yan agad bago maimpeksyon. Binitawan niya ang kamay ko at mabilis na lumabas ng library. Akala ko ay isusumbong niya ako sa kanyang ina. Napapikit ako, hinihintay ang mga sigaw ni Madam Imelda. Ngunit ilang sandali lang, bumalik siya, may dalang isang maliit na first aid kit. Hindi siya nagsalita. Umupo ka, sabi niya, itinuro ang isang upuang leather na malapit sa amin. Ang tono niya ay hindi utos, kundi isang mungkahi. Sumunod ako, gulong-gulo ang isip. Lumuhod siya sa harap ko, binuksan ang kit, at kumuha ng bulak, betadine, at benda. Ang buong eksena ay surreal. Si Jason Tomacruz, ang prinsipe ng mansyon, ay nakaluhod sa harapan ng isang katulong. Medyo mahap dito, babala niya bago dampian ng bulak na may betadine ang aking sugat. Napapikit ako ng mariin at napakagat sa labi nang maramdaman ang matinding hapdi. Mahinang daing ko, hindi napigilan. Sandali lang, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon kaysa karaniwan. Dahan-dahan at maingat niyang nilinis ang paligid ng sugat, inaalis ang mga bakas ng dugo. Hindi ko inaasahan ang ganitong pag-iingat mula sa kanya. Mula sa lalaking nagbuhos ng alak sa sahig para lang ipahiya ako. Ang buong atensyon niya ay nasa kamay ko. Ang mga mata niyang karaniwang nanlilisik sa inis ay ngayon nakatutok at seryoso. Nakikita ko ang pagkunot ng kanyang noo sa konsentrasyon. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang bumigat, na puno ng isang katahimikang hindi ko maintindihan. Bakit niya ito ginagawa? Ang lalaking walang ginawa kundi maliitin ako, heto ngayon, nakaluhod sa harapan ko, ginagamot ang sugat ko na para bang isa akong porselanang babasagin. Pinigilan ko ang aking paghinga. Naamoy ko ang pinaghalong amoy ng betadine at ng kanyang mamahaling pabango. Ang lapit niya ay nakakailang pero may parte sa akin na ayaw umalis. Ang init ng kanyang mga daliri na dumadampi sa aking balat ay nagpapadala ng maliliit na kuryente sa aking mga braso. Puso, tumigil ka. Huwag kang malito. Kalaban siya. Pamilya niya ang dahilan kung bakit ako nandito. Sa susunod, mag-ingat ka, bulong niya, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Hindi lahat ng bagay sa bahay na to ay pwedeng basta-basta palitan. Ang mga salita ay may bahid pa rin ang kayabangan, pero ang tono ay iba. Hindi nagagalit. Parang nag-aalala. O baka naman nagbabanta sa paraang hindi ko maintindihan. Nag-angat ako ng tingin mula sa aking kamay patungo sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nagtama ang aming mga mata. Biglang tumahimik ang buong paligid. Nawala ang amoy ng mga lumang libro, nawala ang sakit ng sugat ko. Ang tanging nakikita ko ay ang mga mata niya.
Hindi na ang malamig na mga matang namimintas na nakita ko noong unang araw, kundi isang bagay na mas komplikado. May lungkot. May pagod. May isang emosyon doon na hindi ko mapangalanan, isang bagay na tila sumisigaw mula sa kaloob-looban niya. At sa isang iglap, hindi ko na siya nakita bilang si Jason Tomacruz na mayabang na amo. Nakita ko lang si Jason. Isang tao. Siya ang unang umiwas ng tingin. Mabilis siyang yumuko ulit, tila biglang nailang sa titig ko. Mas binilisan niya ang pagtatali sa dulo ng benda. Ang kilos niya ay naging mas mabilis, na para bang gusto na niyang tapusin ang lahat. Ayan. Tapos na, sabi niya, ang boses ay medyo garalgal. Tumayo siya, lumikha ng distansya sa pagitan namin. Ang mahikang bumalot sa amin kanina ay biglang naglaho, na parang isang bulang pumutok. Nakatitig lang ako sa kamay kong may bagong benda. Maayos ang pagkakalagay. Mahigpit pero hindi masakit. Salamat, yon lang ang nagawa kong sabihin, ang boses ko ay halos pabulong. Tumango lang siya, hindi tumitingin sa akin. Kinuha niya ang first aid kit. Linisin mo na iyang kalat sa sahig, sabi niya, itinuro ang mga bubog ng anghel. Ang lamig ay bumalik na sa kanyang boses, pero pilit. Para siyang nagsusuot muli ng isang maskara. Tumayo ako para sana kunin ang dustpan, pero sa pag-ikot niya para ibalik ang kit sa lalagyan, muli kaming nagkalapit. Nasa likod ko siya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Napahinto kaming pareho. At sa mismong sandaling iyon, isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag sa katahimikan ng library. Anong kaharutan, Effie? Sabay kaming napalingon ni Jason sa pinto.